ating pag-uusapan, marami ho ang naghahanap sa akin since last week. Ako ho ay lumabas lamang last week at nagbigay ng aking 101% commitment at suporta sa aking mga kapatid sa partido sa PDP kung saan ako ho ay inadapt nung huling halalan bilang kanilang adopted senatorial candidate. Sila ho ay nagpasya na magsagawa ng isang press conference noong last Thursday, I believe, at hindi naman maaari na hindi ako magbigay ng aking 101% suporta sa kanila sa kanilang ginawang live press conference. At yun nga ho, minarapat ko na matapos muna ang proklamasyon ng mga naproklama. Hindi ko pwedeng sabihin nanalo sapagkat yan po'y pinagdedebatihan pa hanggang sa ngayon. Inantay ko lamang po matapos yung proklamasyon nung 12 senador bago po tayo mag-live muli upang pagbigay respeto sa proseso at hindi naman po masabi na kung ano man po yung ating tatalakayin o ating babalangkasin dito sa pahina. Yung tinig maisog ay hindi tayo maakusahan na sour grape or hard loser o hindi natin matanggap ang resulta ng kagaganap na halalan. Hindi naman po talaga katanggap-tanggap. At yan po hindi galing sa akin. Patuloy po tayong nakikipag-meeting sa iba't ibang grupo na nagbigay ng suporta, nagpakita ng pagmamahal nitong nakaraang halalan at sila mismo ay hindi sang-ayon, hindi nila matanggap. Ako pa nga, ang sabi ko damang-dama nila ang aking buong kapanatagan na wala ho kasi tayong mapanghawakang ebidensya eh. At nalalaman ko ito. Ito yung sakit ng automated election system eh. Kanya po nalalaman ko na mahirap kumuha ng ebidensya. Ang pruweba natin, tatandaan ho ninyo, noong 2016, nung kami ay naghain ng election protest para sa vice-presidente, hanggang sa ngayon, wala pa pong closure yan, yung protestang yan. Wala pa hong permanent closure ang Korte Suprema sitting as the Presidential Electoral Tribunal diyan sa election protest na yan. Kahit na magkakalahating mangangalahati na yung termino ng aking tinulungang tao hindi pa ho tapos o wala pang closure o wala pang finality itong issue ng protesta noong 2016. Kaya mahirap talaga. Kaya nung 2022 nung kami pinalad nung simula, talagang ang usapan noon ay gagawin yung electoral reform. Ang layunin po talaga noon, 2022 po, ibalik natin yung hybrid system, meaning manual counting po sa precinct level. Pag manual counting sa precinct level, nandyan po yung mano-manong bibilangin, yung TARA system. At dyan, talagang aktibo at merong silbi yung tinatawag nating mga polling center watchers. Yung mga watcher po ng mga kandidato, ng mga partido. Manual counting po sa precinct level at ang magiging automated na lamang ho ay yung transmission ng resulta from the precinct level to the municipal or city board of canvassers, to the transparency server and the COMELEC server. Yun po yung dapat na isinulong noong 2022 pa. Sapagkat sariwa pa po sa aking isipan, nung papalapit yung 2022 election, meron pong nagsusulong hanggang to the very last minute ay magkaroon tayo ng hybrid election noong 2022 para nga masiguro natin na mabibilang ng tama yung inyong mga boto. Subalit, ang naging kadahilanan noon kulang na raw po sa oras, kinapos sa oras ba at hindi po natapos at hindi na naisakatuparan yung panukalang tayo ay bumalik dito sa hybrid system of election. 3 taon po ang lumipas from 22 to 25. Wala pa rin hong nangyayari na reforma sa ating election system. Kanya po nung aming nung ako ho ay unang nakipag-usap muli sa inyo last week, doon sa press conference ang aking mga nakasama na nagmumula po sa Partido Demokratiko Pilipino o yung PDP, ang aking pong statement maiksi lamang.
At gagawin ko rin po yan dito sa ating Tinig Maisog, ang ating unang pagtatanghal, ang Tinig Maisog. Live po tayo sa aking TikTok, live po tayo sa aking Blue Badge page, at live po tayo sa ating YouTube. Hanapin lang po niyo yung ating YouTube channel at Attorney Vic Rodriguez. At sana ho, tulungan po ninyong mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang aking pong naging pahayag nung ako po ay sumali sa press conference last week, simple lamang. Ating bantayan, ating pakatutukan, ating magmasid tayo doon sa mga nakinabang ng lubos sa endorsement ni Pangulong Duterte, doon sa mga nakinabang ng lubos sa endorsement ni Vice President Inday Sara Duterte sa Senado at sa Kongreso. Tingnan natin kung isusulong po nila itong hybrid election pagdating ng 2028. Mahaba pa po yung panahon. Simulan nila. Pagkasimula ng 20th Congress, July 1, maaari na po sila gumawa. Ngayon pa lamang, maaari na silang gumawa ng kanilang draft version of the draft bill returning to the hybrid system of election o yung manual count sa precinct level, and then automated po yung transmission. Mula precinct level, papunta po yan sa Municipal, City, and Provincial Board of Canvassers. Papunta po yan sa National Board of Canvassers. Papunta yan sa COMELEC server at sa Transparency server. Dito natin sila sukatin. Dito natin sila husgahan. Itong unang 3 taon nung mga higit na nakinabang sa tulong at endorsement ng mga DDS, yung endorsement ni Pangulong Duterte at yung endorsement at pangangampanya ni Vice President Inday Sara Duterte. Tingnan natin kung talagang totoo silang aliado ng mga DDS, ng Maisog, ng Pangulong Duterte at ni Vice Presidente Sara Duterte. Bakit kanyo? Lahat po sila sinasabi, iba na ang anyo ng Senado, iba na ang anyo ng Kongreso, si Inday Sara na, ang ating pangalawang Pangulo, ang susunod na magiging Pangulo. Marami nagsasabi na incoming President, nakakatiyak na raw, ayoko naman, I do not want to rain on your parade. Tama po yan kung patas ang laban. Pero kung ang pagdadaanan at kapag hindi natin nabago ang sistema ng ating halalan, kung ang pagdadaanan ni Vice President Inday Sara Duterte sa 2028 ay kaparehas na sistema na sinalaula ng Commission on Election, kawawa po ang ating mahal na Vice President. Kawawa, masasalaula lamang ho muli ang mandato at boto ng mamamayang Pilipino. At kawawa lamang si Vice President Inday Sara Duterte kung sa halip na hindi sa kabila nang nalalaman na natin na ganito yung bulok na sistema ng halalan, ilalaban pa natin si Vice President Inday Sara Duterte nang walang ginagawang pagbabago yung ating masasabing aliado sa Senado at sa Kongreso. Marami-rami na po sila at kaya nang magsulong talaga ng batas, hindi po sila totoo kay Pangulong Duterte. Hindi po sila totoo kay Vice President Inday Sara Duterte. Subalit, wag po muna tayong magbigay o maglahad ng ating paghuhusga o opinion hanggat hindi nasisimulan itong 20th Congress. Tayo'y umaasa na yung ating mga aliado ni Pangulong Duterte, aliado ni Vice President Inday Sara Duterte dito sa incoming 20th Congress, magsusulong na po ng makatotohanang reforma sa ating election system nang hindi na manaig ang pagdidikta ng iilang korap na opisyal ng pamahalaan at ng mga nakikialam na banyagang impluensya at mga elitistang politiko kung sino ba ang magiging susunod na Pangulo. Alam ho ninyo, yung panawagan nating Protect Vice President Inday Sara Duterte, tama po yun. Tuloy-tuloy yan. Ipoprotektahan natin si Vice President Inday Sara Duterte dito sa nalalapit na pagdinig ng kanyang impeachment case. Itong bogus na impeachment case.
babantayan natin, poprotektahan natin si Vice President Inday Sara Duterte. At bukod yan po yung immediate term. For the longer term, kinakailangan maproteksyonan din po natin. Hindi lamang po si Vice President Inday Sara Duterte. Kung hindi, ulit-ulit kong sinasabi, yung sagradong mandato, sagradong boto, at sagradong tiwala ng mamamayang Pilipino. Nakita naman ho natin, ang mahirap lang talaga, pag automated, pagka hinihingan ka ng pruweba. Mahirap talaga ho yan. Pero hindi naman talaga katanggap-tanggap yung naging itsura, yung wangis, at kinalabasan ng ating halalan. I rather not talk about my own candidacy sapagkat alam naman ninyo, sasabihin ni self-serving o kaya ay sour grape. Hindi po, objectively, talagang kaduda-duda po yung naging pattern ng transmission ng resulta. Hindi nagbago, simula't simula magkaroon ng transmission ng resulta, hindi na po nagbago yung ranking naming mga kandidato. Kung sino yung number 1 hanggang doon sa dulo, yun na po iyon. Katangi-tangi po ito at maganda rin yung graph na ipinakita ni SAS doon sa kanyang pahina na uniform po uniform yung distribution ng votes. Wala pong pinagkaiba to noong 2013, I believe. Nung dinistribute din yung boto doon sa mga kandidato nung panahon na yon, noong 2013, yung 30 at 60-30-10. Dinistribute po yung boto 60-30-10. Dito ang hirap din pong ipaliwanag yung uniform pattern ng graph na ipinakita ni Ms. Sas. Talagang yung hindi ho nagbago yung distribution ng balota. Talagang nagmistulang pre-program. And I'm sure, sasabihin na naman nila, technical glitch. Yan po ang mahirap dito sa ating COMELEC, technical glitch. Technical glitch ng technical glitch. Wala ho silang credible explanation kung bakit ganun ang naging resulta ng ating halalan. Hindi po nila mapaliwanag bakit merong 18 million overvotes. Wag na po yung mga Duterte candidates na hindi na proklama yung 7, kaming 7. Kundi, kinakailangan ng credible and truthful explanation bakit mayroong 18 million overvotes. Ang hirap po ipaliwanag niyan dahil parang tila sinasabi, yun nga po, narinig niya na po ito last week sa ako'y purposely ay nanahimik sapagkat nais kong tapusin muna yung naging proklamasyon ng mga tinanghal na senator para naman wala ho silang masabi pati yung ating mga kababayan. Subalit objectively bilang Pilipino, mahirap ipaliwanag bakit meron tayong 18 million overvotes. Ganun ba karami ang napakahihinang Pilipino pagdating sa simple instruction na mag-shade lamang ng 12 at huwag kayong sobra sa 12 kung hindi mabibilang ang inyong boto at yan ay may tuturing na overvotes. At yung sinasabi ng COMELEC, yung biglang nabawasan ng 5 million votes ang mga kandidato ng Duterte lamang po yata, pakicorrect nyo ako yung 5 million votes, isang iglap nakuha po yan sa pagla-live ng sa stasyon ng GMA7. Kitang-kita po yan wala man isang segundo Ito yung typical na isang kurap mo lang nagbago. Yung resulta, gumalaw, nawala ng 5 million. Ano yun? Tatandaan ninyo, pagka-election, kinakailangan precise, kinakailangan accurate. Hindi po pwedeng may plus-minus tayo na parang survey yan at 2%, 4% plus-minus margin of error. Election po ito Ito po yung freest expression and demonstration of our freedom. At pagka hindi accurate, hindi precise, hindi sakto ang pagbibilang, hindi na po credible maituturi ang halalan. Paano mo maituturing ng credible ang halalan? 5 million votes, yung isang iglap ay ibinawas at walang malinaw na explanation kung hindi technical glitch. Yang technical glitch po yan po yung payong nung mga walang maipaliwanag na maganda sa mamamayang Pilipino. Diyan po sila nagkukubli sa salitang technical glitch.
dahil wala po silang credible na explanation sa ating mga Pilipino ano ibig sabihin nung technical glitch. Bakit literally sa isang iglap na bawasan ng 5 million votes yung mga senatoriables. Hindi po natin sinasabing kung hindi nabawas, mag-iiba ang mga nanalo, malaking posibilidad na mag-iiba yung listahan ng mga nanalo at naproklama. Ang sinasabi natin, dapat may credible explanation itong chairman, si George Garcia ng COMELEC, bakit merong 5 million na sa isang iglap ay nawala. Nakuha po yan on live TV sa GMA7. At marami na po nakapag-download niyan, nag-viral na po iyan, hindi nyo na po mabubura at maitatago iyan. At ganun din, dahil sinasalaula po mga kababayan, kailangan kayong magalit. Dito sa Tinig Maisog, kinakailangan nating ilahad ang katotohanan. Kaya ko po pinalipas muna yung proklamasyon ng mga tinanghal na senador para nga po walang masabing kung ano-anong sour grape o hard loser o kung ano-ano. Kunin po natin itong nangyayari sa party list. George Garcia, yung chairman ng COMELEC, wala kang maipaliwanag na matino bakit may 18 million overvotes. Wala kang maliwanag na wala kang matinong paliwanag bakit biglang nabawasan ng 5 million votes yung mga senatoriable sa isang iglap. Technical glitch. Baka naman itong hindi mo pagproklama sa Duterte Youth, ang iyong paliwanag, technical glitch pa rin. Technical glitch pa rin ba ang pag-awat mo sa proklamasyon ng Duterte Youth? Ito'y malinaw mga kababayan ng nanalo. Nanalo ito ng 3 upuan. Ang boto nito ay 2.3 million votes. 2.3 million votes ang nakuha po ng Duterte Youth. Malinis po yan, malinaw po yan. Bakit ayaw iproklama ni George Garcia ang Duterte Youth? Technical glitch din ba yan, George? I have all the right to call him George because I've worked with him in the past. I know him and he knows me. Dito, ako'y nagsasalita bilang Pilipino. Bilang Pilipino, bilang abogado, at bilang maisog sa ating pahinang Tinig Maisog. Bakit ayaw mong iproklama ang Duterte Youth? Yung 3 upuan ng Duterte Youth na pinamumunuan ni Congresswoman-elect Drixie Cardema, na pinamumunuan ni Congressman-elect sa second na upuan, second nominee, si Berlin Lingura at si Ron Bawalan. Ito po yung mga kongresista na kumakatawan sa Duterte Youth. Baka po na masaker ko yung kanilang pangalan. I-check ko lang po. Ang ating pong mga kinatawan na nagmumula sa Duterte Youth ay si Congresswoman-elect Drixie Cardema. Re-elected po si Drixie, si Congresswoman. At ang mga bagong halal ay si Congressman-elect Berlin Lingua. Congressman Berlin Lingua at si Congressman-elect Ron Bawalan. Si Congressman Ron Bawalan. Ito po ay mga scholar ng bayan. Hindi po ito mga house show. Kagaya ng maraming party list na house show pero pinoproklama ni George Garcia. Ito pong mga ito, si Congresswoman Drixie, scholar ng bayan, graduate ng UP. Si Congressman-elect Berlin Lingua ay galing po sa Philippine National Police Academy. Scholar din po ng bayan. At yung third nominee ay si Congressman-elect Ron Bawalan. Si Congressman Ron Bawalan ng Duterte Youth ay produkto naman po ng Philippine Military Academy. Mga mararangal na tao po ito, may ulo, may puso para sa bansa at higit sa lahat, hindi po ito korap. Ito po yung nanalo dahil mahal sila ng sambayan ng Pilipino. At malaking bagay yung kanilang pangalan, Duterte Youth. Talagang nagpakita ng puwersa ang mga Duterte supporters.
Kaya nakakuha sila ng 2.3 million votes. George Garcia, 2.3 million votes. Ano ito? Technical glitch din? Technical glitch din yung pag-awat mo ng proklamasyon. At ang sinasabi mo, meron kasi di umano na kasong ifinail. Yung makakaliwang grupo, wag na natin banggitin yung kanilang pangalan dito at makakalibre pa ho. Yung makakaliwang party list, di umano, ay meron daw reklamong ifinail noong 2019. 2023 na ngayon, George Garcia. Noong 2019, umupo na ho ang Duterte Youth. Ibig sabihin, moot and academic na yung kaso noong 2019. Kung ayaw mo pang maniwala, George Garcia, noong 2022, umupo uli ang Duterte Youth at ang kanilang kinatawan ay si Congresswoman Drixie Cardema. Ngayon 2025, sasabihin mo may kaso sila noong 2019? Anong uri ng kahibangan na naman yan? Masyado mo kaming ginagawang mangmang. Hindi napapayag ang mamamayang Pilipino. Kanya nga po yung mga lumapit sa akin, sunod-sunod yung aking pagmi-meeting, pati po sa labas ng Metro Manila, ako'y patuloy ang pakikipag-ugnayan sa inyo, yung napupuntahan ko pong lugar. Sabi ko nga, patuloy tayo maging mapagmatsyag. Eto na nga, yung Duterte Youth. Ang kasalanan lang nito, alam ho ninyo kung ano, sa tingin ko personal, hindi po technical glitch ito. Ang kasalanan po nito sa mata ng COMELEC ni George Garcia, Duterte kasi yung pangalan, Duterte Youth. Allergic po sila sa pangalang Duterte. Hanggang ngayon, at hindi nila matanggap na yung Duterte Youth walang akap, walang AYIX, walang ayuda, walang vote buying, walang panunuhol, ay nakakuha ng 2.3 million votes malinis. Malinis po iyan. Bakit ayaw iproklama ng COMELEC? Bakit pinipigilan ni George Garcia? Alam mo ninyo, maraming nagsabi sa akin bago po tayo naglunsad ngayong araw, Lunes, ng ating tinig maisog, baka raw wag na natin pag-usapan ito at tayo'y kasuhan. Ano ikakasuho nila sa atin? Yung panakot nila na unlawful utterance, yung panakot nila na inciting to sedition. Anong inciting to sedition? 2.3 milyong botong malinis na nakuha ng Duterte Youth. Hindi mo ipoproklama? Hindi ba't napakalaking kahibangan yan? At hindi ba napakalaking panglilin lang sa Pilipino? So dito natin nakikita, hindi natitigil yung kanilang pambubudol. Tuloy-tuloy ho yan. Maniwala kayo. Kaya lalong-lalo na nung panahon, nung matandang Marcos, yung nalaganap ang ballot box snatching, ang terrorism sa precinct level, ang nakawan ng balota, and so on and so forth. Kaya po nagkaroon ng automated election system sa pagdating sa ating bansa para matanggal na yung ballot box snatching, ballot box switching. Ito po hindi nalalaman ng mga bata-batang henerasyon. Noon po kasi, ninanakaw talaga. In full view ng mga tao, pati ng mga watchers, ninanakaw, kinikidnap, ini-snatch yung mga ballot boxes para po hindi mabilang yung sa presinto, walang maproklama o iba kaya yung magiging resulta ng halalan. Kaya po nagkaroon ng automated election para matanggal na yung very, very high incidence of violence brought about by terrorism, fraud, and other irregularities to include ballot box switching. Pinagpapalit po, nanakawin yung totoong ballot box, papalitan ng iba, at yung ipinalit na yun, kargado na po ng boto ng mandaraya para siya'y mapoproklama. Yun po yung evil that is sought to be avoided by the automated election system law that is now in effect in our country. However, through the years, since its advent in 2010, nung introduction ito noong 2010, yun po ang paulit-ulit na isinisigaw. Hindi natin malaman kung saan tayo dinaya, anong oras, paano, kailan, at kung sino. Sapagkat ang bibigay ko sa atin, total na lang. Unlike pagka meron pong manual counting sa precinct level, makikita ng ating mga watchers, bawat boto itatara sa blackboard at yung mismong election results, yung ER kung tawagin,
Pipirmahan ng mano-mano ng BI chairman at yung kanyang 2 members. At meron pong kopyang ibibigay doon sa minority, sa majority, and other political parties present, including NAMFREL and PPCRV. This way, we will be able to make a quick trace back pag nagkaroon ng discrepancy, yung transmission ng boto. Pag biglang lumobo o nag-iba ang resulta diyan sa National Board of Canvassers server o yung kanila pong talaan ng boto o kaya sa transparency server o kaya sa COMELEC server, madali po nating mapahinto yung ongoing tally ng boto sapagkat may pinanghahawakan tayong ebidensya na pirmado ng BEI. Yan po yung kainaman. Tingnan natin kung anong isusukli ng mga nakinabang sa boto ng mamamayang Pilipino. Kung hahayaan ba nila na business as usual ang COMELEC hanggang 2028, mag-isip po tayo. Hindi po nabibilang ng tama ang bilang pagka ganitong uri ng eleksyon ang ating gagawin. Pagdating sa 20th Congress, ano ngayon ang ginagawa nila? Hindi ipinaproklama yung 3 upuan ng Duterte Youth plus yung BH party list. Di -4 na po agad. O, hindi malayo yung mga nanalo kagaya ni Congressman Sid Ungab na kasama ko bilang petitioner dyan sa maanumalya, illegal, immoral, unconstitutional 2025 budget bilang petitioner. Gagawa nila ng paraan na masuspinde. Ganon din si Congressman Pulong Duterte. So nangyayari po rito, nauubos yung mga kongresista na may tunay na pagmamahal sa Pilipino at sa ating bansa. Si Congressman Bong Suntay, kahit po siya naproklama, nanganganib po yan sapagkat baka nga mag-file ng protesta laban sa kanya at yan po ay tatalakayin ng HRET o yung House of Representatives Electoral Tribunal. Dehado po si Bong Suntay dyan. Kaya balitang hopya mani popcorn, dahil ba ang Duterte Youth ang nag-file ng impeachment laban kay Marcos? Yan po yung isang dahilan mga kababayan. Kaya itong COMELEC natin, itong si George Garcia, nasaan yung iyong pagiging constitutional office? Nasaan yung iyong impartiality? Di ba? Nasaan yung impartiality mo? Iproklama mo yung Duterte Youth. Bakit? Illegal na, seditious na ba ngayon ang mag-file ng kaso ng impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos? Seditious, inciting to sedition, ano pa yung ginagamit ninyo? Unlawful utterance? Yan ba ay bahagi pa rin ng patuloy na panggigipit sa mga alyado ni Pangulong Duterte? Iproklama ninyo yung Duterte Youth. Nanalo yan malinis 2.3 million votes. Walang ayuda yan, George. Walang akap yan, George. Walang AIX yan, George. Walang MAIP yan, George. Walang vote buying yan, George. Puro yan. Puro yan, George Garcia. Puro boto niyan. Tunay yan. Tunay yan. Iproklamo mo dapat yan. Huwag kang maging instrumento ng pagkitil sa naging tunay na tinig ng mamamayang Pilipino. Iproklamo mo yung Duterte Youth. Kailan pang bawal mag-file ng impeachment? So dapat yung impeachment ni laban kay Vice President Inday Sara Duterte, ibasura nyo na rin. Bawal pala Bawal pala ang impeachment. Yung kay Vice President, talagang bawal yun. Hindi yun yung verified impeachment complaint. Pero naghahanda naman yung mga abogado, handang-handa ang mga abogado ni Vice President Inday Sara. At sinabi nga niya na gusto niya rin talagang matuloy para talagang bloodbath yung impeachment. Siyempre, mga kababayan, na may nag-react na naman na masyado raw violente yung naging pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte. Wag na ho tayo magpalihis. Ito ang laban. Ayaw pong iproklama ang Duterte Youth. Ayaw po nila ng merong mga independent-minded congressmen and women diyan sa mababang kapulungan. Kinakailangan sunod-sunuran sila sa pamunuan ng House of Representatives. Yan po ang tunay na dahilan. Bukod pa sa nag-file ng impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos ang Duterte Youth.
Basahin lang po natin. Si Raquel De Luna. Hello po, Attorney Vic. Hello, Raquel. Si Minda Taha. Comelec, nananawagan. Comelec, wag tayo magtulog-tulugan. Ganon din si Mia sa Bukid. May 2028 pa ho, Attorney Vic. Tama, pero kung ganito pa rin ang sistema, tagilid po tayo riyan. Kay Rogman 847, congrats sir for winning. Kahit dinaya po tayo ng Comelec, panalo po kayong Duterte 10 sa taong bayan. Rogman 847, sincerely, I am very grateful sa ipinakitang suporta ninyong mamamayang Pilipino. Hindi po maaaring sabihin na tayo ay bigo o hindi tayo nanalo. In my heart of hearts, we've truly won. Hindi lang tayo naproklama. Kaya lang hindi tayo iyakin. Hindi ko lang ho talaga kayang patunayan dahil yan ang hirap sa automated. Hindi mo alam kung paano ka dinaya, sino nandaya sa'yo, anong oras, saan, ilang boto. Yan ang hirap. Kanya kung pag-uusapan natin yung 2028, if we really love our country, if we really love Vice President Inday Sara Duterte, if we are truly grateful to President Rodrigo Roa Duterte, yung mga nakinabang sa kanilang endorsement na nariyan ngayon sa Senado at sa mababang kapulungan sa Kongreso, ngayon ninyo ipakita, suklian ang kanilang kabutihan, suklian ang kabutihan ng mamamayang Pilipino, tumanaw ng utang na loob, hindi sa isang tao, hindi sa partido o kung kanino pa man, tumanaw ng utang na loob sa mamamayang Pilipino, ipagtanggol ninyo ang ating demokrasya. Inyong isulong ang pagre-revisa, pag-amenda, at pag-repeal sa mga hindi na kinakailangang batas o probisyon ng mga batas patungkol sa ating eleksyon. Isulong ninyo ang hybrid election system, kung saan manual ang counting sa precinct level. Wala pong mabawala roon, wala pong mababawas doon. In fact, lalo pang titibay ang ating demokrasya. At ipagpatuloy natin yung automated transmission ng mga resulta from the precinct level all the way to the server ng National Board of Canvassers, ng Commission on Election at Transparency Server. Nang sa ganun, mabawasan din po yung risk na magkakaroon ng violence dahil nga po magkakaroon ng ballot box switching, ballot box snatching, at kung ano-ano pang anomalya sa precinct level papunta doon sa National Board of Canvassers. Importante po kung talagang meron silang pagtanaw ng pasasalamat sa mamamayang Pilipino, dapat silang magsilbing instrumento at elemento upang lalo pang patibayin ang ating demokrasya at tuldukan na ang sistema ng dayaan sa ating proseso ng halalan. Huwag nating hayaan na depende lang tayo sa kamay ng Commission on Election na pati yung ating party list system depende lang sa kamay ni George Garcia. Malinaw po yung panalo ng Duterte Youth. Yung 2.3 million Filipinos na bumoto sa Duterte Youth, makibang. Pero hindi po ninyo ako iniwan. Maraming salamat. Napakarami nating boto, pati sa ating mga minamahal na overseas Filipino workers, the Filipino migrants, yung ating po mga local absentee voters. Marami pong salamat sa inyo. Lahat ng mamamayan sa Mindanao, sa BARM, sa Visayas, sa Luzon, dito sa Metro Manila. Talaga lang hong matindi yung inabot nating technical glitch, sabi ng Comelec. Yun po yung paliwanag nila, technical glitch. Ito pong kay Duterte, lahat po, ang dami kong nasasalubong. Last week po ako'y nagtungo sa Cebu. Kailan ba ako nasa Cebu? Wednesday? Thursday. Napakarami pong sumalubong sa akin. Sa airport pa lamang, dito sa NAIA, at pagdating po doon sa airport sa Cebu, at yan nga po ang sinasabi na sila ay bumoto sa akin. Marami pong salamat sa inyong lahat. Alam ko po yun. Marami talaga tayong nakuhang boto. Wala po sa yabang. Alam ko po yun. And in my heart of hearts, I'm happy because napatunayan natin na hindi kailangan ng ayuda. Hindi po ibig sabihin na binigo nila na maproklama ang inyong lingkod at magkaroon ng isang maisog na senador sa Senado, mananahimik na po tayo. Hindi po. Yung transparency, tuloy-tuloy po yan. Atin silang patuloy na sisingilin
dito sa maanumalyang 2025 national budget. Hindi na po natuloy-tuloy yung hearing dahil talaga pong panay postponement ang gobyerno. Hindi naman nakakagulat yun sapagkat talagang walang depensa rito. At alam din naman nila, may mga abogado din naman yan, nag-aaral din yan, pagka kasi nahatulan na unconstitutional, whether partially or in full, yung 2025 national budget, meron pong mananagot sa kasong kriminal. At meron pong mumuro na magkaroon ng impeachment complaint. Yan po yung malinaw dyan. Kaya naintindihan natin kung bakit paulit-ulit na po-postpone. Naintindihan ko ba't pinopospone. Pero hindi ko maintindihan bakit kinakailangan pagbigyan. Yung motion to postpone or reschedule or reset, tapos ang naging order pa ay indefinitely. Anyway, maglalagay po tayo ng separate pagla-live po dyan. Kasama ko ang aking co-petitioner, napakahusay na mambabatas at hindi corrupt, si Congressman Sid Ungab. Kami po ay haharap muli sa inyo at kami naman ay magbibigay ng update dito sa 2025 unconstitutional GAA na kasalukuyan pa rin po nakabinbin diyan sa ating Korte Suprema. Ngayon po ay Mayo at pagdating po ng noon of June 30 ay magsisimula na po yung 20th Congress. Mga kababayan, bukod sa pagsasalaula sa proseso ng ating eleksyon that ayaw iproklama ni George Garcia itong Duterte Youth, pagdating po ng noon, 12:01 noon ng June 30, 20th Congress na po. Bakit po natin kinakailangan pag-usapan ng kahalagahan nito? Sapagkat, alam mo ninyo, pag 20th Congress, nalalapit na naman yung SONA. Alam naman natin na pagkatapos po ng SONA, within 30 days, dapat isumite na ni Bongbong Marcos yung kanyang panukalang budget for 2026. Paano tayo mag-uusap ng tamang paraan ng pagpasa ng 2026 national budget? Hindi pa nga tayo nakakahingi ng katarungan, nakakakuha ng katarungan. Patuloy pa rin tayong naniningil. Dito sa mapang-abusong 2025 national budget. Kaya ito mga kababayan, ang ating patuloy na hindi natin sila lulubayan dito. Kinakailangan magkaroon ng resolusyon, magkaroon ng closure, magkaroon ng desisyon ng Korte Suprema dito. Hindi pwedeng magpapasa na naman, magsisimula na naman yung mga budget hearing, buhay na naman ang Bicameral Conference Committee report. Yes, Bicameral Conference Committee report, yung nagpapasa po ng budget na punong-puno ng blanco. But I think, ibang-iba na po ngayon. Dito, I hope I'm right. Paupuin lang ni George Garcia itong tatlong Duterte Youth Congressmen. Ibang-iba ho, hindi makakalusot itong ganitong uri ng paglulustay sa pera nating mga Pilipino. Magbabantay ito kasama si Congressman Pulong Duterte, si Congressman Omar Duterte, si Congressman Sid Ungab, si Congressman Bong Suntay, si Congresswoman Sherlyn Banas ng Lone District ng General Santos, at marami pa ho, nandyan yung PPP party list, si Congressman Harold Duterte. Ilan na po yan? Mahigit 10 na po yan. Meron na pong 10 na totoong magbabantay sa tamang proseso ng pagpasa ng ating national budget. Hindi na po uso at hindi na lulusot yung pwede na. Hindi na po lulusot yung pagsasalaula ng ating saligang batas. Meron na po tayo mga kasamang tunay na magbabantay sa proseso. Pagdating naman po sa Senado, again, I hope I'm right. Iba na rin po ang composition. Meron ng mga independent-minded senators na nadarariyan. Hindi ko po muna sila pangalanan. Panuorin po muna natin kung kanino ba talaga sila papanig. Kung sila ba'y papanig sa sambayan ng Pilipino o personal na interest lamang. YouTube channel. Hanapin po ninyo at Attorney Vic Rodriguez. At sana ho ay inyong i-like, i-share at i-subscribe. At yan po ay aktibo na rin at gagamitin po natin yan bilang plataforma. Itutuloy po natin. Due to inyong mga request po saan man po ako magpunta na you really appreciate kung paano po natin bine-breakdown o hinihimay at pilit na pinasisimple
ang mga mahalaga at importanteng usaping panlipunan para lahat po tayo ay kasali. Ang dami ko pong nakasalamuhang mga Grab driver ito over the weekend. Ang dami po nila at nagsasabi nga na sila ay talagang kaisa natin, tumulong, sumuporta at bumoto. Marami pong salamat. Alam ko po marami kayo. Hindi ko man po kayo makilala isa-isa. Basta kung saan man po tayo magkasalubong, lumapit lamang po kayo at magpakilala nang sa ganun makamayan ko man kayo at mapasalamatan ng personal. Kay Laarni Opeño, Kabatingan, dapat may manual counting, Senator Vic. Agad po nilang pinutol yung usapin ng manual counting, wala daw pong budget. Samantalang last year, nakakalimutan yata ni George Garcia, binigyan siya ng 12 billion pesos. 12 billion pesos para po doon sa Naunsyaming People's Initiative. George Garcia, paliwanag mo rin, nasa yung 12 billion na yan. Binigyan ka 12 billion pesos. Baka akala mo nakalimutan na namin yun. Saan mo ginamit yung 12 billion pesos na pera naming mga Pilipino na tinanggap mo last year? Nagagamitin nyo sana sa Naunsyaming People's Initiative, yung para dyan sa huwad na chapter change. 12 billion po yun mga kababayan. Ating siyang panagutin dyan. Saan niya ginamit? Nasaan na yung pera namin? At bahagi yan ng advokasya ng transparency, accountability, peace and security ng hakbang ng maisog.